1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 9. 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 9. At kung nakita nyo na po, ay pakisundan nyo na lamang po ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which also received. Notice the word. Kung ano yung binibigay ko sa inyo, yun din naman yung tinanggap ko. Kumbaga, hindi ako pwedeng magbigay ng isang bagay na hindi ko rin naman tinanggap. Ano daw yan? How that Christ died for our sins according to the Scriptures. Na kung paanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ang ganda ng memory verse natin kanina, Mark 13:31. Diba? Lilipas ang lahat ng bagay. Imagine mo yon, lahat ng pinagpapagura natin, lilipas. Pero sabi doon, yung salita ng Diyos, hindi daw lilipas. So meaning, mangyayari lahat. So even the promise, even the warnings, mananatili po yan. Okay, tuloy po natin. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Notice again. Okay, yung nangyari sa Panginoon, it is in accordance to the Scriptures. Lagi yan, constant yan. Tuloy po natin. And that He was seen of Cephas. Hindi ginamit yung word na Peter. Yung original name ni Peter, which is Cephas. Okay? Bago pa man, alam mo yun, mangyari lahat ng bagay na ito, nakita na ng Panginoon na kalalagayan. Okay? Kung si Peter nakita niya, even us. Tuloy po natin. Then of the 12, and after that was seen above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present. Nung sinasabi ito ni Pablo, yung mga nakasaksi sa Panginoon, up to that day, buhay pa. Okay, tuloy natin. But some are fallen asleep, yung iba namatay na. Anong pinapatukuyan ito? Pinapatunayan nito that Jesus Christ is not a fictional character. He is a human being that actually lived, alam mo yan, died, buried, and rose again. At pinatunayan niya ng mga, yan, si Cephas, yung 12, and then yung 500 brethren. Sabi doon, at once. Sabi ng iba, hindi, baka nag-hallucinate lang. You cannot have hallucination sa ganong karaming tao with the same hallucination. Hindi pwede yun, according to science. So, tuloy po natin. After that, He was seen of James, yung kapatid ni Jesus. Okay? Then all of the apostles. And the last of all, He was seen of me also. Nakita din ni Apostle Paul. Okay? For what reason? Sabi dyan, as one born out of due time, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Manalangin po muna tayo bago tayo humingi ng, bago natin pag-aralan ng salita ng Panginoon. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Hiningi po namin ang iyong kapatawaran sapagkat alam po namin ang pag-aaral ng banal salita ay nangangailangan ng malinis sa puso. Hindi po namin magagawa ito sa sarili po namin kakayanan. Kami po ay madungis, Ama, at patuloy namin hiningi ang paglilinis na nagmumula sa iyo. Open our hearts and our minds so that we may behold every good thing and every reminder in your book, in the Bible, so that we may give you the highest glory that you deserve. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. Living for the Gospel Account. So that is the title for today. A very simplistic title na magre-remind sa atin, bakit nga ba tayo kinakailangang mabuhay sa Ebanghelyo na kung saan ito po'y na-record for our salvation, for our sanctification, for our service to the Lord, for our patience. Everything that we do is for the gospel account. Bakit po natin tinatalakay po ito? Sapagkat karamihan sa mga mananampalataya today, they are out of bend
Okay? Wala na sila sa hulog kung bakit sila nagiging mananampalataya at bakit sila nagpapatuloy sa pagiging mananampalataya. Well, iba pa rin yung mananampalataya na hindi na nagpatuloy. Pero sinasabi ko po dito, there should be a reason why we need to continue serving the Lord. Bakit tayo patuloy na nagdi-devotion? Bakit tayo patuloy na nagkakaroon ng giving sa mission? Bakit tayo nagpapatuloy sa evangelization ng mga barangay? Ba't natin ginagawa ang lahat ng ito? Sapagkat tinanggap natin ang ebanghelyo na nagbibigay ng kaligtasan at buhay. That is very simple. And yet that's the very foundation of our belief. Okay? Mga kapatid, alam niya, kung hindi natin iisipin yan, anong dahilan ba tayo nandito? Hindi ho kayo napunta rito para mag-preach po ako kung paano gaganda yung buhay ninyo. That's not it. Kasi nga, lahat nga ng bagay lilipas according to Mark 13:31, tama? So anong ginagawa natin dito? Ang buhay po natin ay kinakailangang ipaglingkod sa Panginoon ano man ang mangyari. Hindi tinutukoy dito na maglilingkod ka lang sa Panginoon kasi maganda yung buhay mo. Hindi ka lang maglilingkod sa Panginoon kasi may pera ka, kundi maglilingkod ka sa Panginoon ano man ang kalalagayan mo sa buhay. Now, marami sa mga sumunod sa Panginoon, specifically in the first church, they experience persecution. Okay? They experience everything na kung tutuusin masasabi nyo, ganito nga ba talaga ang buhay ng mananampalataya? Imagine mo, magba-Bible study ka lang, alam mo yun, hahantingin ka, di ba? It's either kung ano yung trip ng emperor during that time, kung kayo po'y susunugin ng buhay, pabalatan ng buhay, ipiprito ng buhay, papakain sa mga leon ng buhay, just for the gospel to be stopped. Kasi doon dapat nabubuhay mananampalataya eh. Kasi kung ang hinahabol ho natin ay ang pagyaman or ang pagiging, alam mo yan, maayos sa buhay in a worldly standard, we fail as a believer. We fail. Kaya ho hindi talo ang isang young people na kahit nabagsak yung grade, pero tapat na naglilingkod sa Panginoon, panalo pa rin yun. Hindi ko sinasabing bagsak dahil hindi nag-aral. Mali yun. Kundi sinasabi ko, ginawa mo lahat, inuna mo Panginoon, nag-aral ka naman, pero mababa ang score mo, okay lang yan. Sa mahalaga, ginawa mo yan para sa Panginoon. Hindi lang siguro umabot sa standard ng mundo, pero lahat ng ginagawa natin, according sa Scripture, ano nga dapat uli? For the glory of God. Whatsoever you do, do all for the glory of God. Yun po yung purpose po natin. Amen? Kaya nung si Apostle Paul, lagi yan ang sentro. Okay? Yan yung sentro. Kasi kung hindi sa Ebanghelyo ang ating pamumuhay, all of these things are nothing. Nakaka-frustrate. Kaya kung ang buhay ninyo, palaging problemado, isipin ninyo, saan nga ba tayo nabubuhay? Sa mundo o sa Ebanghelyo? Kasi nung nakakilala tayo sa Panginoon, mga kapatid, nagkaroon tayo ng buhay. Amen? That is point number 1. When we understand the gospel account, life is worth living. Nagiging mahalaga yung buhay. Life is worth living. Bakit? Nasa Panginoon ka na eh. Tama? Kapag tayo ay nasa Panginoon, you are living the very essence or the very reason why we should live as a believer in Christ. Huwag niyo kakalimutan niyo, mga kapatid. Kasi nga, ang gagawin ng mundong ito, ang gagawin ni Satanas, ifo-focus ka niya o idadivert ka niya sa isang pamumuhay na hindi naman ang sinasabi ng Lord. Kaya bakit meron mananampalatayang depressed? Kasi na tinitignan, instead, sige, sabihin na natin, wag na yung mundo. Tumitingin sa kapwa mananampalataya kasi ang standard ng blessing sa kanya, maraming pera, may sasakyan, may negosyo, siya wala. Hindi ganun ang mga mananampalataya na nabubuhay, alam mo yan, sa Ebanghelyo. Kasi kung bakit natin tinanggap yung Ebanghelyo, hindi para yumaman, kundi ikaw para mabuhay. Kasi ang isang tao na hindi pa tumatanggap ng kaligtasan na nagbumula sa Panginoon, siya po ay patay at patuloy na namamatay.
that person is dead and dying. Why dead? He is dead in the spirit. Why is he dying? Kasi nga, hindi siya namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Now, if you are living for Christ, baka mamaya, you're living and yet you're dying. Why? Kasi hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Tigas ng ulo mo. Sabi, unahin ng Lord, pero ang kulit mo. Diba? Dapat unahin mo ang Panginoon, pero alam mo yun? Kinakailangan ang mananampalataya marunong makinig. Kasi sa pakikinig, diyan nagkakaroon ng buhay. Amen? Yun ang buhay ng mananampalataya. Tama? Pananampalataya. Faith cometh by hearing or listening to God's Word. Sabi ng Bible. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Tama? Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa mga pinagpapagura mo, hindi lamang sa mga ninanais mo, kundi ang mananampalataya o mga tagasunod ng Diyos ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen? In the Old Testament, there are a lot of stories na nagkaroon sila ng buhay according to God's Word. Tama? Naalala nyo yung isang propeta? Si Elisha? Naalala si Elisha? May bumisita sa kanyang mga propeta din. Nagluto sila ng pagkain. Maroy, sabi, kumbaga sa panahon natin ngayon, Diyos mio, may buglang malason. Naku, nalason po kami! Anong sabi ng salita ng Diyos through the prophet Elijah? Sabi nga, sige, dali nyo dito yung pagkain. Okay, so meron siyang ginawa, minekos-mekos niya yata, hindi ko alam, nabuhay sila. Tama? Noong Israel, nasa wilderness sila, ano kareklamo? Buti sana kung walang kinakain eh. Ang problema, yun yung laging kinakain. Pero at least kumakain pa rin sila. Bakit sila dapat hindi magreklamo? May gulay, nasa gitna sila ng disyerto. How in the world these people nakakakain sila sa salita ng Diyos, sa biyaya ng Diyos? Matigas ang ulo. Ano kareklamo? Mana na ang mana. Kasawa na ini. Ang ginawa ng Lord, sige, bigyan ng pugo. Nagreklamo pa rin. Puros lang pugo. Ganon. Sige. Ano ginawa ng Lord? Pinadala na ahas. Retang mareklamo. Siguro, inutos ng Diyos sa mga ahas. Tuktukan nyo lang eh. Kengas book. Ha? Bino, didena ko ng pahamangan. Ano pa karakal sasabi? Although hindi sinasabi ng Lord, pero kumbaga, kung lalagyan natin ng boses, halimbawa bilang isang tao, bilang tayo, di ba, parang kapal naman ang mukha ng magreklamo. Saan ka makakita ng hindi ka naman nag-aalaga ng baboy, pero nakakain ka ng karne ng pugo. Ang hirap kaya nun. Tama, yung mga nag-aalaga ng mga poultry, mga hayop na pwedeng kainin. So, ano ginawa ng Lord? Inutusan yung mga ahas. Hindi ko alam anong klaseng ahas. Cobra ba to? Rattlesnake ba to? Ano bang mga ahas na yung makamandag sa atin sa Pampanga? May term tayong ginagamit eh. Anong ahas yung kamamalu. Yan. Ibang ahas kasi alam ko eh. Yung chinichismis ka ng patalikod. But anyhow, anong sabi ng Lord? Nag-provide pa rin siya ng way. Paano sila nabuhay? Sinabi ng Lord, sige, ganito na lang. Actually, it's a foreshadow. Lahat ng tao namamatay kasi kasalanan. They are dead and they are also dying. So, ginawa, Moises, gumawa ka ng gintong tulos. Palupot mo yung ahas doon. I don't remember if that is bronze or gold, but I strongly remember that is a bronze serpent. So sabi ng Diyos, ang sino man tumingin sa ahas na to, mabubuhay. What do you mean by that? Lahat ng tao na sumusunod sa salita ng Diyos, buhay. Kaya huwag matigas ulo. Amen? So dito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng buhay sa pagsunod sa salita ng Diyos.
Amen? Ako, masyas buntok na eh. Sabi ng Bible, makipag-boyfriend ngayon, believer, mo na gagawan. Tigas ng ulo mo eh. Sabi ng Bible, mag-attend kang gawain eh. Nakamasyas buntok. Anak ka pang karakalipaglaban eh. Diba? Kulang na lang, magpatulpo ka pa para ipaglaban mo yung gusto mo. Diba? Walang panalo kapag malayo sa Diyos. I-rhyme natin. Walang panalo or laging talo pag malayo kay Kristo. Para naka-rhyme. Pag malayo kay Kristo, talo or talo pag malayo kay Kristo. Bahala na kayo. Take your pick. Pero isa lang ibig sabihin nun. Malayong manalo ang isang mananampalataya na malayo sa salita ng Panginoon. So now, sabi ko nga, if we are living in a gospel account, kumbaga, yung sinasabi the armor of God, which is the helmet of salvation. Tama? Salvation in which dun tayo naligtas. In which dun natin naintindihan ang gospel account. Tandaan niyo, pag sinabing gospel account, iisa lang yan. Si Kristo ay namatay, nilibing, pagkatapos ng pangatlong araw, nabuhay maguli. Pastor, ba't walang nabuhay muna? Natural. Paano ka ililibing kung hindi ka muna nabuhay? Tama? Tama? So, naturally, buhay muna. So, pag buhay yan, lahat ng tao mamamatay. Yan ang sumpa ng kasalanan eh. So, si Kristo ay namatay. Kailangan yan kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Amen? Kinakailangan may mamatay in your behalf. And God did that by sending Jesus Christ kasi hindi naman pwede mamatay ang Diyos. Isa sa katangian ng Diyos, ano siya? Immortal, hindi na mamatay. So ngayon, para mapatay mo, kinakailangan magkatawang tao. Yan ang dinaintindihan ng lahat. So nung nagkatawang tao, nung naging tao, mamamatay ang tao? Hindi, mamamatay. So si Kristo'y namatay. Okay? Siya'y tao, namatay eh. Nilibing, asa tao, eto yung pagka-Diyos niya, nabuhay siyang maguli. Amen? Walang taong kayang buhay ng kanyang sarili. Si Kristo lang nakagawa niyan. Mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. So if we are living in a gospel account, always remember, life is worth living. May kwenta ang buhay. Kaya sana, wala tayong makikitang Kristiyano pero makabangot yung parang laging talo. Hindi ka naman tumataya sa loto, pero mukha kang laging talo. Nakita na kayo ganun tao? Bakit? Kasi nga, hindi nila naiintindihan kung ano yung meron sila. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul dito, tingnan po natin ha, sabi dyan sa verse 1, okay? The gospel which I preach unto you. Ito yung binabahagi eh. When you say preach, it is something that is given to you for you to live by the word of God. Okay? Ano sabi dyan? Which also ye have received. Na siya namang tinanggap ninyo. Tama? Tinanggap niyo ba? So after na tinanggap, ano sabi dyan? And wherein ye stand. Pinaninindigan. Iba tinanggap pero hindi pinaninindigan. Hindi tinatayuan. Oo, Kristiyano sila, pero lagi talo na ng buhay. Bakit? Gusto na bubuhay sa sarili. You need to stand. Ayon sa gusto, kinakailangan yung tayuan at panindigan yan. Kasi paano magiging totoo yan sa buhay mo kung hindi ka naninindigan? Ibig sabihin, pag hindi mo tinatayuan yan, hindi yan totoo. Bakit ka nagpe-prayer meeting kahit wala kang pera? Kasi alam mo, yung kaligtasan mo, totoo. Ngayon, kung di mo man lang yung binibigyan ng effort, wala yung kwenta. Bakit? Wala kang Wala ka man lang effort. Kaya mga naunang mananampalataya, naging tunay ang kanilang pagtanggap sa Lord kasi hanggang kamatayan, kaya nilang tayuan. Hindi sila naging martyr just because they want a name for themselves and they wanted to die for Christ. Hindi ganoon ang konsepto. Alam nila ang buhay na naki Kristo lubos. Kaya kahit mamatay sila ng maaga, lubos na. Bakit? Naki Kristo sila eh. Handa sila mamatay.
Kaya ang Kristiyano ngayon, naubusan lang ng bigas, gusto magpakamatay. Parang malayo, ano? Amen? Huwag yung gagawin ho yan, ha? Kasi walang Kristiyanong nagpapakamatay. Kasi pag nagpakamatay ka, nagpapakita na wala kang Diyos. Paano kung di ka totoong tumanggap? Pastor, ligtas ba yun? Hindi ko ho kayang sagutin. Kasi hindi ho ako Diyos. Pero isa lang bagay ang natutunan ko, ang totoong mananampalataya, ang pag-asa niya nasa Diyos. Ba't ka ngayon magpapakamatay? Naintindihan ninyo? Kung nagyo, Pastor. Ani ka bayat, ika akong problema. Wow. Drama ito. Kasi kapag ganon, ang tanong mo lagi, saan nga ba nakasentro yung buhay mo? Sa gospel account ba o sa sarili mo lang? Kung sa sarili mo, talagang babagsak ka. Naintindihan niyo? Ang hirap kaya nun. Kaya yung taong yung ganon, hindi literally may ganon. Sabihin na natin, may topak. Yung active ngayon, bukas makalawa, may saltik. O teka, matamad ko, Pastor. Pastor, wala ako mood. What? Nangyari? Ang buhay Kristiyano mo, nakasalalay sa saltik mo. Ano yan? Again, we must live in the gospel account na siya nating tinanggap, na sa inyo pinaninindigan. Tinanggap mo nga, di mo na pinaninindigan. Anong klase yan? Ibig sabihin, di yan tunay. I'm sorry, that's the reality. Kumbaga, tinanggap ko nga, Pastor Oo, kaso iba yung reason mo kung bakit mo tinanggap. Kaya nga sabi ko nga lagi, if a person is invited to tell them the story of you being a believer, alam mo yung sasabihin mo. Alam mo yung binagong buhay sa'yo kasi kapag hindi mo alam, di ka ligtas. Bakit? Saan ka binago ng Diyos? Ba't hindi mo masabi? Kasi sinabi lang kasi sa'yo ganito, malamang sa malamang, tanggapin mo ang Lord. Punta ka ng langit. Mali? Hindi naman, kaso kulang. Ano yung kulang? Kinakailangan maintindihan mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, alam mo yung kasalanan mo, at tatanggapin mo yung kapatawaran na pinagkakaloob ng Panginoon at magkakaroon niya ng natural na pagbabago. Ngayon, kung walang pagbabago, wala kang maisip kung saan ka binago, pwede ba mamaya tanggapin mo yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon? Kasi hindi ka paligtas. Dapat alam mo kung saan ka binago. Ngayon, kung binago ka naman ng Diyos, di ba? Pero may sikreto pa rin kasalanan, isuko mo na yan sa Panginoon. Why? Because if a person is living in a gospel account of the Lord Jesus Christ, pwede yung sabihin, life is worth living. Yun yung lagi kong kinakanta, nakinanta rin ng ating Thanksgiving preacher, pastor. Di ba? Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Yan ang ligaya ng buhay. May ngiti. Amen? Hindi sawi, may ngiti. Tingnan mo yung katabi mo, sawi or ngiti? Diba? Sawi or ngiti? Nasa inyo yan. Nahawa tuloy ako kay Pastor Blas tuloy. Okay, pangalawa. Kailangan nun nating maintindihan. If we are living in the gospel, okay, we should stand firm in spite of growing opposition. If you are living for the gospel account, you should stand firm in spite of opposition. What is opposition? From the word opposite. Lumalakad ka, so merong opposition na nagtutulak sa iyo para hindi ka magtuloy doon sa dapat mong lakaran. Amen? Pwede nating sabihin, ito'y tao, okay? Kaibigan, relasyon, trabaho, situation, pwede rin yan. Ang kinakatwiran mo, ang hirap maging Kristiyano kasi mahirap ka. Hindi mo katwiran yon.
Kasi maraming churches in the New Testament, di ba, Macedonia, Philippi, there are many churches that are poor, and yet they are lively. Philippi church is lively church. Masayahin tong church na ito. Kasi in spite of everything, nagpapatuloy po sila. Amen? Nagpapatuloy po sila kasi alam nila kung paano nila panindigan ng tama yung kanilang, tinanggap, which is the gospel. The gospel that gives them life, that in spite of opposition, they continue serving God. Nagpapatuloy po sila. Although nabanggit na natin ito in the first point, I want it, to fix. Okay? Kinakailangang siguruhin natin, i-fixate po natin sa ating mga utak, di ba? To nail it down, kasi ang tao kasi makakalimutin eh. Amen? Amen. Ang tao kasi makakalimutin. So para hindi nyo makalimutan, nabubuhay po tayo hindi para sa sarili natin, hindi para sa gusto natin, hindi para sa pangarap natin, kundi para sa Ebanghelyo. Ano yun? Kaya nalulungkot to ako sa mga magulang na konting paghirap lang, tumitigil tayo sa paglilingkod. Lalo na kung magpapagamit kayo sa kaaway. Pastor, naman diyan nasa yung makanino. Ano yung karokal sabi? Iya kasi, ito yung kotse. Ganun. Pastor, sinabi namang mga member niyo yan, hindi. Wala naman nagsabi na, baka lang. But my point is, mga kapatid, kinakailangan natin magpatuloy. Kasi kung ikukumpara mo, wag naman sana. Okay? Example lang yon, hindi ko alam kung totoo o hindi. Honestly, hindi ko alam. Pero kung may mga ganyang naglalaro sa isip ninyo, nakahaling tulad niyan, okay? Kinakailangan nyo iwaksi. Kasi kinakailangan nating lumakad na may paninindigan sa Ebanghelyo. Kasi di naman maintindihan yan ng normal na tao eh. Sa totoo lang, ang Kristiyano, hindi siya normal. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sige, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, hindi ka normal. Ang pangit, no? Pero yun ang totoo. Bakit? Kasi, ang mundong ito yung normal sa kanila. Biruin mo ikaw, kaya mo maging masaya kahit may problema? Kristiyano lang makakagawa nun. Tawag sa atin abnormal. Pero kung ang mabuhay sa gitna ng problema ay kasiyahan, gusto ko na maging abnormal. Kasi lahat ng tao ganun eh. Pag may problema, pinoproblema nila. Pero Kristiyano na kay Kristo, may problema. Hindi ko sasabi mawawalang problema eh. May problema. Pero pwede maging masaya. Bakit? Nang dahil kay Kristo. Kay Kristo. Siya yung sentro. Siya yung sentro na dapat po nating tinitignan lagi. Tama? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Author, siya yung may akda, siya yung pasimula. Finisher, siya yung nagpapatibay. Diba? Siya yung reason kung bakit tayo nagpapatuloy. Kasi sa bandang dulo, mas higit na kinakailangan makamtan natin si Kristo, higit sa anong pamambagi na nasa mundong ibabaw. Amen? Hanggat hindi kasi natin sinusuko yung sarili natin, pangarap mo, pamilya mo, lahat. Kasi dapat nauna muna ang Diyos. Kasi wala kayong maitatayo na kahit na ano paman kung wala kayong pundasyon na naki Kristo. Wala. Amen? Amen. Bagay, mag-amen man kayo tindi, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. At ang makakaranas ng buhay ng katotohanan ito ay sila ang makakaranas ng lubos na buhay. Bakit? Sapagkat ang mga pananalitang ito ay hindi galing sa salita ng tao, kundi galing sa salita ng Diyos. And that is number 3. Okay? If we are living for the gospel, we need to give importance to that scripture. We need to give importance to the scripture. Kinakailangan nating bigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos.
Ang ganda talaga na ano natin, memory verse. Okay? Ano yung memory verse nga natin uli? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, huwag kayong maging pass away. Ha? Ayan o. Diba? Mananatili, magpakailanman. Lahat ng bagay sa mundo. Okay? Ayun o, lilipas ang langit. Anything na nasa first heaven, okay, lilipas din yan. Lahat ng bagay na nasa lupa, kasikatan, kayamanan, yung pinundar ninyo, lalo na sa panahon natin ngayon, wala na tumatagal. Lalo na pag made in China. Tama? Lahat na lang yata ng bagay na, na produkto made in China. Diba? Ang hilig natin sa made in China kasi wala tayong choice. Pero China naman ang naaaway sa atin. Ang masaklap niyan, tayo na nga inaaway, sila pa yung pa-victim. Oo. Umaga parang tayo daw yung bully. Ba't tayo napunta sa international conflict? Tuloy po natin. Only the scripture, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na magkakaroon po tayo ng buhay at pag-asa na nasa Kanya. Kaya nga, I hope, ito po ang aking hiling, na sana ang memory verse natin, hindi lang siya basta pampalipas sa oras. Amen? Sa dinami-dami na nating na memory verse, ilan doon ang na-memorize niya na? Gusto niyo subukan? Sino sa inyo naka-memorize na hanggang ngayon i-memory? Sabihin na natin, 10. Yung talagang alam ninyo. Yung hindi na mawawala sa inyo. 10. Taas ang kamay. 8. Siguro hindi nyo chinecheck. 6. Wala pa rin? 4. Meron siguro 2. Meron na. Or, you're telling me honestly, you don't care. Wala na, basta ma-memorize lang natin within that week. Kasi may panibago na naman next week. Sabihin nyo nga sa akin, kung totoong mahalaga ang salita ng Diyos, hindi lang sa inyo maging sa akin ho ito. Baka sabihin nyo, si Pastor, perfectionist, perfecto masyado. Hindi ho, sa atin lahat. Bigyan natin ng kahalagahan. For you to memorize something, kinakailangan i-embrace mo yan. Anong kinalaman niya sa buhay ko? Paano siya nagiging totoo? Pagaya, memory verse natin. Okay? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Anong kinalaman niya sa buhay mo? Sige nga, paano i-relate? Ang tawag doon, application. Before you could memorize it, i-observe mo muna ano ba to? And then you interpret it. Ito pala dapat ko maintindihan sa talatang ito. At yung pangatlo, yung application. Ito pala yung dapat kong gawin. Ibig sabihin, you will secure an action for you to remember the verse. Hence, memory verse. Ulitin ko yung tanong. Ilan na sa mga memory verse na naalala po ninyo? I suggest mamaya ito. Application. Tignan niyo yung mga naging memory verse. O sige, ito na lang. Sino sa inyo, sinusulat niyo yung memory verse? Siguro naman meron. Okay, good. Sinusulat niyo kahit pa paano. Okay? So kung sumablay kayo sa pag-memorize, balikan niyo yung notes niyo. Or kung hindi kayo sumusulat, bukas, memory verse, sulat po ninyo. Sulat. Lahat tayo. Walang exempted. Walang exemption. Because we believe that the Word of God gives us life, give us light, give us hope, give us joy, give us healing, give us direction, everything. Kasi nga, imagine mo, higit pa yan sa lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Tama? Amen? Yung pinapangarap mong Fortuner, higit pa yan. May Bible ka lang. Uy, panalo po eh. Kasi sabi ito, lilipas ang lahat ng bagay dito sa lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili. Kung tunay yan, ang tanong, nagiging tunay ba sa iyo? Naintindihan niyo? Tunay na ang salita ng Diyos, hindi mawawala. Ang tanong, tunay ba sa inyo?
Madali kasi paglaban minsan, ang Bible totoo. Binabasa mo ba? Dapat King James lang. Makilala akong ganun. Tanong, natapos mo na? Although, we are proud that this church, nabasa natin ang Bible from cover to cover. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. Pero ang tanong, anong kasunod nun? Nagpapatuloy ba? Grabe yung challenge, ano? Nagpapatuloy ba? Isipin natin mabuti. Because the Word of God will give us the proper direction and understanding of how a believer in Christ should live for the gospel. Yan yung dahilan. Kaya huwag tayong magsawa sa paglilingkod natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng manindigan ng may katibayan o katotohanan. And pangatlo, of course, na may kagalakan sapagkat ang buhay na ito ay the life that we have in Jesus is worth living. Kaya masaya ang buhay. Kaya paglabas yun ng bahay ninyo, tanongin ka ng kapitbahay, ano kamunta? Prayer meeting. Yung iba, tutuksoin ka. Pader. Babae ka naman, sister. Di mo ko ni. O diba, iba, kaya lumagpaskin langit kanyon. Hindi, mararanasan yun. Huwag kayong malungkot. Bakit? Nangyayari yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na aalipustahin kayo, pero sabi ng Panginoon, hindi naman sila yung pinahiya nila. Ako, sabi ng Lord. Biruin niyo, nangyayari yun sa buhay ninyo. Mapalad po tayo. Kasi bago pa man naranasan mo yan, sinabi na ng Panginoon, anak, mararanasan mo to. Kaya bilang sa mananampalataya, sinabi ka, Father, may tutumbukan. Papremya mo. Kasi di pa nila alam. Paano maliligtas yan? Diba? Paano maligtas? Timbuk mo ni. Pangadimya mo. Pag-pray mo lang. Diba? Suntukin mo ng, prayer. Lord! Yeah? Tulungan niyo po ako na, itong taong ito, maliwanagan siya. Kung hindi man sa pamamagitan ko, yung mga mananampalataya na pwede pang humawak, magpagamit sa iyo para makakilala itong tao na ito. Amen? Minsan, sa totoo lang, mahirap yung gawin. Tama? Kasi minsan, nasa human nature tayo. Yung tipo pag inasal, gusto mo na lang, manapak na lang. Pero bunga ng Espiritu, di ba? Pag nakakilala kay Kristo, you're living for the gospel account. May bunga yan. Amen? Bunga ng pagtitimpi, pagtitiis, makita po nawa sa atin yun. And that is how we live for the gospel account. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay po sa amin ng lakas, pagbibigay sa amin ng talino. Father, we ask that you continue to guide us and to live for your glory, specifically for the gospel account na amin pong tinanggap at maaari po naming maibahagi sapagkat ang mga salitang ito ay nagbibigay ng buhay, pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa atin po lahat. Sa mga nasa online, salamat po. God bless. Kamayan po tayo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Jendeb. Hi, baby. Hi. 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 Hello, Hi, podcast. Sarah. Hi, Banglos. Yes, how are you? Just back. I miss you. I miss you.
I wish you, baby. Wala ka na sipon? No? Wala pa kasi po. Yeah, it's Gusto good na. yung Opo.